Nandito na tayo sa patatakan nila. So, sa second floor pa daw. Aray ko, pakita ko sa inyo, lalakarin ko. Kapag maaga pa tayo nakarating sa Metro Manila, much better na mamili tayo ng booking na mas malapit sa... Mas makaka-save tayo ng oras. Kasi, so, magandang-ganda yung nakuha nating pang double book. Piliin natin mabuti yung booking natin para kahit paano hindi makompromise yung... Although, yung pabalik natin, hindi ganun ka-maximize yung booking kasi pas tayo sa muli. TV daw ang ino-load. Ayoko nga. Lugi pa. Medyo alanganin yung parking dito kapag sasakyan pa yung dinala natin. So, lakarin na lang natin. So, exercise na din. Let's go! Time check is, anong oras na? 9:58. May nakuha tayong booking which is, ayan. So, according kay customer, ito daw ay documents lang. So, ang layo from our home base up to pickup location is 2 to 3 kilometers lang. Kaya maganda. Nag-on pala ako sa Lalamove, I think mga around 9. So, isang oras bago tayo nakakuha ng booking. Actually guys, may nalabas naman. Kaso nga lang, hindi natin siya target area kasi ang lalayo. Like Pampanga, Batangas. Yung Pampanga, pwede pa. Kaso nga lang, bihira naman yung nalabas sa booking dito sa area ko ng Pampanga. Kaya ang pinaka the best way na kuhanin based sa experience ko is Metro Manila. Kasi madalas may nalabas na Metro Manila. So nagabang tayo ng Metro Manila. Mamamaximize lang natin yung booking kapag ka Metro Manila ng Makati, Pasig, or Pasay, yung mga 45 kilometers. So yun, tuloy guys, malapit na tayo sa pick-up location. So pick upin na natin to. Let's go! Good morning po ma'am, kayo po ba yan? Sige po. Ito po. Tapos ito po yung sa toll. Dolphy po. Kayo po yung nag-book ma'am? Yung kapatid ko po, pinaano lang po sa, Okay po. sa trabaho po. Sige po. Saka ma'am, kasi since Makati to, hindi ko po sure kung may paparkingan ako dito. Kasi madalas naman na po ako napunta doon, free parking po yun. Possible ma'am, nasa around 60 to 100. Pero no last time, 60 pesos po. May resibo naman po yun ma'am. Ilan po sa additional na lang po kami sa Siguro Gcash na lang po, just in case na may paparkingan. Pero pag tinawagan ko po siya, kahit alang ano lang po, kung bababa po siya, much better po para di na ako mag-park. Okay, sige. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So, ayun guys, time check is 10:07. Na-pick up na natin tong booking natin na to. So, ito lang siya, documents. So, napakaganda ng pagkabalot. So, lagi lang natin siya dito. Then, yun, hanap pa tayo ng pangsabay kasi alam niyo naman, goals kapag ka, ito lang. So, update ko kung ano oras ako makakuha ng pangsabay. Time check guys is 11:59. May nakuha na rin tayong booking sa wakas, which is ayan. So, ang kagandahan dito sa nakuha nating booking is priority siya. So, kung mapapansin nyo, ang pickup niya is sa may bandang Santa Rosa. So, which means na malayo siya dun sa pick-up location natin ngayon. Ay, from our home base to pick-up location. Kasi umuwi muna ako sa amin. Doon na lang ako nag-antay na pangsabay. So, may nakuha tayong booking nga. Ayan nga. So, ang layo is from our home base up to pick-up location is 17 kilometers, guys. Aray ko! Ang layo, no? Pero, ang kagandahan naman dito is, since Santa Rosa ang pick-up, along the road siya dun sa first booking natin. So, dadaan din naman siya ng Santa Rosa sa may bandang expressway. So, ang ano natin dito is sa may Eton exit. So, after ng Eton exit, somewhere dun lang siya, kung familiar kayo sa I think may mga magagandang subdivision dun or bahay. Dun ang pick up. Naka-priority siya eh. Tapos ang pipick upin dito is stool and small table. So, I don't know kung ano yung stool niya, guys. Doon lang ako nag-worry kasi baka mamaya, poops yun. Stool, di ba? So, kasi may nakalagay na note doon na stool ang pipick upin sa small table. Hindi ko sure kung ano yung stool niya. It's either gamit or what. Pero kasi pag sinabing stool, nung nagkukumpanya pa ako, poops yun. So, check na lang natin kung ano ba. So, medyo along the road din ng drop-off kasi sa may Kaunlaran. Ay, pero somewhere in San Juan siya. So, Metro Manila din. So, later check natin kung anong layo from our Makati to Kaunlaran. Pero I think ang uunahin nating asukasuhin is itong Kaunlaran kasi naka-priority siya eh. So, dapat yun yung asikasuhin natin.
So guys, time check is 12:18. Malapit na tayo. So, pick upin na natin to. Let's go! Babasagin. Ano po ba ito? Ah, Welcome, buwan. boss. Salamat po. Thank you po. Thank you po. So, ayun guys, time check is 12:27. Natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So, guys, ina-analyze ko mabuti yung booking natin na dalawa. Itong isa sa Makati. So, find out na mas makaka-save tayo ng oras kasi sobrang along the road niya dun sa mismong naka-priority natin na booking. Kasi dadaan din ng EDSA. So, kapag ito yung inuna natin, madadaanan lang natin yung sa may Makati. So, much better na gawin is unahin na muna natin yung Makati. Then pagkauna natin ng Makati, saka tayo mag-proceed dun sa may kaunlaran natin. Kasi sayang yung yung dadaanan na natin siya. So, yun na rin naman ang unahin natin. So, diskartehan na lang din natin yung pagda-drop off, like inform natin siya ng maaga na nandun na tayo para kahit papaano hindi ma-compromise yung naka-priority natin. Like, siguro 10 minutes before, sabihin na natin, sir, nandun na tayo. Actually, naka-loading and loading fee siya. So, willing naman magbayad si customer ng parking. So, if ganun yung mangyayari, edi ganun yung gagawin natin. Pero tatawagan pa din natin si customer na malapit na tayo. So, para kahit papaano, mas mapabilis yung delivery time natin. According kay Waze is 43 minutes, 42 kilometers lang. So, i-drop na natin to. Let's go! So guys, pahangin muna tayo ng gulong para secure ang biyahe natin since ang last na biyahe natin is Thursday pa. So, naka 32. All goods. Naka 34 siya. Actually, 34 ko to pagkakatanda ko. So, almost 3 to 4 days ang nakalipas. 34 pa din. Maganda yung gulong natin dun sa may bandang front right. Kasi yun yung bagong bili. Ito, naka 35. So, ito naman. So, kung gusto nyo din ng ganito, ito, yun. Nandiyan naman yan sa description. Check nyo na lang. Monitoring yan ng PSI ng gulong. Magandang magandang accessories yan sa sasakyan. Kasi mamamonitor mo yung PSI ng gulong mo if flat ka na ba or hindi pa. Kasi ayan, nagi-green siya. Pagka green siya, ibig sabihin goods pa yung hangin ng gulong mo. Pero pag nagpula yan ay kailangan mo nang i-check. It's possible mababa yung hangin or flat na siya. So, dito tayo. Saka mura lang to guys. Wala pang, nasa around 50 to 100 lang yan. So, yan. So, yan. Proceed na tayo sa ating booking. Nga pala, magpapaload din tayo ng RFID. Kailangan natin mag-load. Madadaanan naman din natin. So, instead na magbayad tayo ng convenient fee ni GCash, dito na lang tayo magpaload. Nandito rin naman tayo sa may bandang Eton exit. Dito yung entry natin. So, paload tayo guys. 1K! Let's go! Paload po, 1K. Thank you po. All set na tayo. Time check is 12:42. So, nakapag-paload na tayo, nakapagpahangin na ng gulong. Tapos sa pick up na natin yung dalawang booking natin. So, ang natatakbo pala natin guys, pakita ko sa inyo para lang ma-pick up yung dalawang booking natin. So, ayan, 47 kilometers. Actually guys, yung dyan, 12 to 15 kilometers ay personal transaction ko. So, inano ko lang yung trip A para kahit papano medyo accurate yung gas natin. Kasi dumaan yung Biyernes, Sabado, Linggo, ginamit ko din itong sasakyan. So, yun, according kay Waze is 36 minutes, 37 kilometers na lang. So, ano pa hinihintay natin? I-drop na natin to. Let's go! Huwag ka munang magsalita, di ko hahayaan
Lahat ito ay malila at sandali lang. Time check is 1:05. Nandito na tayo sa may bandang Skyway. I think sukat to or Parañaque. So magandang-ganda yung nakuha nating pang double book kasi na-maximize natin yung range natin na 45 to 50. I think yun na yung sagad natin, 50 kilometers. Para masagad natin yung 715 ni Lala Move na base fare. So, every kilometer, I think additional ng 2 pesos nga. Kumbaga, yung 2 pesos, medyo eguls yun kapag ka nasa Metro Manila ka na. Kasi sobrang traffic dyan, tapos 2 pesos lang yung increase. So, I think based sa observation ko, 45 to 50 kilometers na long drive, goods na para ma-maximize mo yung kitaan kay Lala Move. So far, maganda naman yung biyahe natin. Wala namang traffic, dire-diretso. So, on date ngayon is January 12. Kaya, Monday. So, wala pa naman traffic. Yung pinikap pala natin kanina, hindi ko na tinanong kung ano yon, pero nakabox siya na seal, tapos isang bangko lang. I think maaga rin tayo makaka-uwi nito. Hanap tayo ng double or triple booking. Sana makapag-triple booking tayo para mas paldo. Paldo. Take ko na lang ay sa drop-off. Let's go! So, ayun guys, time check is 1:17. Malapit na tayo sa ating drop-off. So, drop na natin tong documents. Good afternoon po. Ito po. Picturean ko lang po. Okay na po. Thank you po. Thank you po. So, yun guys, time check is 1:22. Na-drop na natin tong buuing natin na to. So, papunta tayo dito. According kay Waze is 10 kilometers. So, 36 minutes. So, ano pang hinihintay natin? I-drop na natin to. Let's go! Smooth lang ating biyahe. So guys, time check is 1:45. Malapit na tayo. According kay Waze, 10 minutes na lang. 2.2 kilometers. So drop na natin to. Good afternoon po. Picturean ko lang po. Sige. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So, ayun guys. Time check is 1:59. Natapos na natin tong booking natin na to. So, proceed tayo dito. May nakuha tayong booking according to Waze is 28 minutes, 7.1 kilometers. So, pick upin na natin to. Let's go! Time check is, anong oras na? 2:04. May nakuha tayong booking which is, ayan. So, malapit na malapit lang kasi dito. 1.1 kilometers lang sa current location natin. Tapos, Muntinlupa lang ang drop-off. So, pick upin muna natin to. Then, after na saka natin daanan yung paano natin, pa Santo Tomas. So, na-pick up. So, let's go! Pasagad na lang po. Baka gumulo. Pagpreno ko po. Okay na po. Sige po. Salamat po. So, ayun guys. Time check is 2:17. Na-pick up na natin tong booking natin na to. So, ongoing tayo dito sa may bandang Mandaluyong na pick up. According kay Waze is 7.8 kilometers. So, 31 minutes. Aray ko! So, yun. Sobrang traffic. So, pick upin na natin to. EDSA anda natin. Let's go!
So guys, time check is 2:42. Malapit na tayo sa pick-up location ng booking natin pa Santo Tomas. Pick upin na natin to. Let's go! Good afternoon po. Kesa lang kasi. Sige po. Siyempre pwede ba na yun, Tol? I-add mo na lang dun sa ano? Sa... Daan, sa pamasahe, para nasa resibo siya or hindi. Kasi kung hindi, okay lang rin naman. Cash ko lang po. Fix, hindi po kasi may edit tong presyo nila, alam mo. Pwede magdagdag ng Tol. Pipicturean ko na lang po, tapos send ko po sa inyo, ma'am. Okay lang po. Sige po. Ingat kayo, sir. Okay po. Tapos, i-chat ko po yung number nung kakausapin kasi nilagay ko ako rin po. Okay po. Opo, lalagay ko yung pangalan na sa kayo number nung nung pupuntahan niyo po. Sige po. Sige Kahit po. text nyo po sa akin po. Sige po. Skyway na kayo para mabilis. Ay, sige po. Okay po. Thank you po. Thank you po. So, time check, guys, is 2:51. Natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So, ito lang siya, guys. So, masasabayan pa natin yung booking natin if may paway. So, piliin natin mabuti yung booking natin para kahit pa paano hindi ma-compromise yung mga bookings natin. So, according kay Waze, ito munang isang drop-off na malapit. Ang ida-drop natin is 24 kilometers, 55 minutes. So, ano pang iniintay natin? I-drop na natin to. Let's go! So, yun guys, time check is 3:44. Malapit na tayo sa drop-off location natin. So, drop na natin tong Muntinlupa. Let's go! Good afternoon po. Sir ba yan, sir? Hindi pa po. Ayan po. Saan lang pala? Ay, bag ko po yun. Wait lang po. Okay na po. Okay. Sige po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. So, ayun guys, time check is 4:10. Natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So, papunta tayo dito. According kay Waze is 59 minutes, 33 kilometers. Aray ko. So, may nakikita ko mga pwedeng pangsabay. Kaso, sa may San Pablo, tapos pooling. Pas tayo sa pooling. TV daw ang ilo-load. Ayoko nga. Lugi, 500 pesos lang. Ano pa hinintay natin? I-drop na natin to. Let's go! Time check is 4:40. Medyo malapit-lapit na tayo sa ating booking. So far, okay naman yung experience natin for today's vlog kay Lalamove. Yung pagkuha ng booking, saka yung pag-drop. Nag-start tayo officially on duty mga 9. Pero nakakuha tayo ng booking, I think mga around 9:30 to 10. Then nagpahinga tayo sa bahay. At nag-resume tayo ng mga kuha ng kasabayan mga around 12 na ata. Kaya all goods. Naging pahinga natin yung yung pag-antay dun sa papuntang Metro Manila. Then pagpabalik naman, doon naman tayo naging dire-diretso kasi medyo may choices na tayo sa booking. Although ang kinuha natin is yung Muntinlupa. Kasi yun ay malapit sa current location natin. Kumbaga na-maximize natin yung gasolina natin as well as yung oras natin kasi yung booking natin may oras at medyo nagmamadali. Gawa ng may out ng employee nila alas 4 medyo late na rin niya na book kaya yun. Saka regular lang din kasi siya. Kaya nanapan natin ng kasabayan. Yun yung kinuha nating pangsabay yung medyo malapit na sa natin sa current location. Kaya kahit pa paano all goods. Tapos ito pala may mga documentation process like patatatakan yung documents tapos kukuhanin yung coupon tapos ibabalik sa guard
which is I think sa akin na okay na kasi naka-surcharge naman tong booking natin sa may Santo Tomas ang drop-off na 150 pesos. Kung susumahin guys, yung documentation fee is 50 pesos tapos yung loading and unloading 80 pesos lang ata. 80 pesos tama. So isang box lang naman to kaya hand carry lang to. So kahit hindi na natin siya singilin, okay lang para sa akin. As usual, na-maximize natin yung layo ng fee ni Lala Move. Kasi, ano lang around 40 to 50 lang ang ating na-travel going to Metro Manila. Siguro, nag-total tayo ng mga around 120 to 140, I think. So, pasobra na. So which is para sa akin okay lang. Kapag maaga pa tayo nakarating sa Metro Manila, much better na mamili tayo ng booking na mas malapit sa atin. Yun ay para lang sa akin. Although yung pabalik natin, hindi ganun ka-maximize yung booking kasi medyo short ride yung Muntinlupa. Okay na rin para sa akin. Kaya yun, maaga na rin tayo makaka-uwi. Tapos makakagawa pa tayo sa bahay ng mga dapat natin gawin. So makakapag-edit pa tayo ng video. Update ko na lang din kayo sa drop-off. Medyo traffic dito for sure kasi out na ng mga employee. Nandito ako Summer Inn, Patino na. So time check is 4:44 na. Yan na yung mga oras na nag-out. Ang daming dito, factory na ganun ang out. Kaya matatraffic tayo I think. So hoping sana hindi. Update ko na lang kayo. Let's go! So yun guys, time check is 5:09. Nandito na tayo sa may bandang FPIP. Sobrang traffic. 990 meters, 6 minutes. So, papatatakan lang natin to. Then, after nun, dali na natin. Tapos may dadalhin tayong coupon sa card. So, let's go. Nandito na tayo sa patatakan nila. So, sa second floor pa daw. Aray ko, pakita ko sa inyo lalakarin ko. So, nandyan tayo. So, maglalakad tayo doon sa may second floor. Aray ko. So, yun. Update ko na lang kayo. Tingin ko, bawal ang camera dito eh. Later na lang. So, guys, update. Time check is 5:25. So, mali. Hindi daw dito. Aray Hindi ko. daw dyan. Doon daw sa may unahan. So, maglalakad tayo siguro mga around 800 to 1,600 meters. Actually, nagbigay ng tip si customer ng around 300 plus. Medyo alanganin yung parking dito kapag sasakyan pa yung dinala natin. So, lakarin na lang natin. So, exercise na din. Let's go. Hindi ko sa inyo mapapakita ha. Bawal natin mag-video dito. Finally guys, time check. Isa ng oras na. 5:14. Layo na nilakad natin. So, mga around 500 to 800 meters yon. So, sabihin natin 1 kilometer. Layo ng tatakan dito. Aray So, ko. yun. Mapagod. Lakad lang natin. Hirap kasi ng parking. Mag-u-turn pa tayo. Tapos ang daming stoplight. Ay kapag nilakad, dire-diretso. So, deliver na natin to. Dali na natin to kay sir. Let's go. Binigyan tayo ng tip. Kaya natin ginawa yan. So, ang binigay na tips malaki. Nasa around 370 plus. I think mga ganun. So, all goods. Let's go. So, time check guys is 5:50. Dali na natin to. Oh, finally guys. So, time check is 6:01. Natapos na natin tong booking natin na to. At uwi na tayo. According to this, 10 km ang layo from here up to home base. Kaya, I think, goods na. Kahit pa paano. So, tapos may tip pa tayo doon na 370 plus. Kaya, all goods. Pero nagkonsumo tayo doon. I think mga around 30 minutes to 30 minutes, mga ganon. 20 to 30 minutes. Kasi may mga nilalakad pa, tapos hindi pala doon yung tatakan, tapos company yun, nagla-login ka pa, medyo mahigpit, kaya mapapansin nyo, nakat na yung video. Well, anyway, yun nga, sa last video guys, wag kang makawala kasi nandun yung computation ng gas natin. So, actually guys, binabala ko na hindi muna magpagas kasi since may nababasa ko na, kasi ang pinapagas ko, 95 octane. So, nito lang, nag-research din ako na almost wala namang significant changes if 91 octane ang ipapagas ko. So, for the science, yun yung gagawin ko. Pero for now, may bawas na siya na 3 bars. So, nakakatakbo na ng 160.9.
So mag-average na lang tayo ng 12 kpl natin, tapos i-average din natin ang presyo ng gas ng 58. So doon natin siya i-less yung mismo actual ng gas natin. So madadagdagan to. I think magiging 171 mga ganon. So from here up to home base natin. So yun, sasagarin muna natin siya ng kahit 2 bars para lang saka tayo magpakarga ng 91 octane. Para kahit papano medyo ubos na yung 95 octane na current na karga ni LC. So yun, sa last video wag kang mawala ha. So eto na, fuck! So yun guys, eto na yung summary ng kinita natin for this vlog, which is eto siya. Yan. So 2,661. Then 91 pala, sorry. Then i-add natin yung tips na na-receive natin. So tinotal ko na siya. Ang total niya is 350. So, 350 plus 2,691. So, equals 3,041. So, yan ay gross pa lang natin kailangan move. Pero syempre, kailangan natin i-less yung car maintenance natin sa gas. So, sa gas, as you can see in the video, kailangan muna natin ubusin yung 95 octane natin. So, nag-assume na lang tayo. So, ang natakbo natin is 170 km, assuming na ang KPL natin is 12. So, may liters tayo ng napagas na 14. Possible lang guys ha, nag-assume lang. So, tas times natin sa 58. So, ang total ng gas natin is 821. So, ilaless natin yung 821 dun sa kinita natin. So, ang kinita natin na gross is 3,041 minus 821. Tapos yung car maintenance natin. So, ang total ng kinita natin, less ng dapat i-less is 1,920. So, all goods in the hoods. So, nag-start tayo again, mga around 9. Then, natapos tayo, I think, mga around 6 to 7 na. Madami yung twist, guys. Panoorin yung full video para makita nyo kung bakit ganun. So, yun. Kung gusto mong mag-apply as a Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description. Tapos, lagay mo yung referral code ko, which is ayan. So, if ever na maglagay ka ng referral code, may lalabas dyan na mission, tapusin mo. Kasi once na natapos mo yan, meron kang freebies na marireceive. So, ayan yan. Tapos, zoom in mo na lang. So, ipasok yung unit mo, meron ka marireceive. So, bonus mo na yan. If ever din na gusto mo yung gamit ko sa pagbablog, like yung car cellphone holder natin, dashcam, saka yung early warning device, car fire extinguisher, lalagay ko na lang yung link sa description. Check mo, papi, especially if wala ka pang early warning device ha, kasi importante yan. Isa mas yan na dapat meron ka sa loob ng sasakyan, especially if masisiraan ka. Like, mabutasan ng gulong, maplatan, mga ganun. So, if may ganyan ka, extra safety feature para just in case na masiraan ka nga, especially in expressway. Huwag mo din kalimutan mag-subscribe, papi, which is ayan. So, sa next upload natin, 100 day na natin, guys. So, hindi ko akalain na aabot tayo sa 100 day as a Lalamove driver. So, abangan nyo yun, guys. Huwag kang mawawala sa next video. So, nagpapasalamat ako at nandyan kayo, guys. Kung di dahil sa inyo, hindi tayo aabot sa 100 day kasi kayo yung nagiging motivation ko kahit papano. Kasi maganda sa feeling na nakikita nag-grow yung channel natin. At ginaganahan din ako mag-upload at mag-vlog na mag-vlog. So, keep subscribing guys. So, again, huwag kang mawawala sa next video. Ito na yung pinakahihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!